So, our problem number 1 is cables. Sabi dito, determine the reactions of the support and the maximum tension in the cable. So, ito yung figure natin. Ngayon, para ma-determine natin yung reaction, kailangan muna natin mag-summation moment at A is equal to 0. So, 16, yung distance niya is 3, plus 24, yung distance is 6, minus dy, ang distance is 10, equate to 0. So, Ship's law naman tayo, so makukuha natin sa dy is 19.2 kN. Ngayon, kailangan na natin dito ay, next dito, mag-summation tayo sa force vertical. So, first vertical natin is AY plus itong dy natin na 19.2 minus 16 going downward, and yung 24 is going downward, so negative 24 is equal to 0. So, our AY is equal to 20.8 kN. So, itong AY natin dito, 20.8 kN. So, ngayon, mag-moment naman tayo sa B. Moment at B is equal to 0. So, 20.8 T is equal to AX. Yan. So, ang AX natin is equal to 34.67 kN. So, guys, yung AX natin, equal na rin siya dun sa DX. So, yung DX natin ngayon is 34.67 din. Ngayon, proceed na tayo sa tension at AB. Kailangan natin ay Pythagorean theorem. So, 34.67 squared plus yung AY natin na 20.8 squared. So, ang lalabas na AB natin is 40.431 kN. TAB. Ay, nakuha na natin yung TAB natin. Dito naman tayo sa TBC. So, burahin ko na ito guys. Hindi ka kasya. So, ngayon, na TBC, magmo-moment tayo ngayon sa summation of forces vertical. Summation forces vertical. So, TBC is equal to 20.8 minus 16 is equal to 4.8 kN. Kasi guys, diba ito yung TBCV natin, downward siya. Equal siya ngayon dito sa 20, kasi AY ito, diba? So, positive. AY 20.8 kN. Itong 16 is going downward, kaya negative. So, ngayon proceed tayo sa summation of forces horizontal. TBCH natin, minus dun sa 34.67. Bakit 34.67? Ayan yung value ng AX tsaka DX natin, diba? So, ngayon, TBCH is equal to 34.67. Ngayon, tension BC ang isa-solve natin. Square root of 4.8 squared plus 34.67 squared. Ang TBC natin is equal to 35.001 kN. Nakuha na natin ang TBC natin. Ang kailangan na lang natin ngayon ay ito. Drawing ko muna. Meron tayo dito ang 24 kN. So, meron tayo dito ang TBCV. Ito yun guys kung i-drawing natin ito yun. So, meron tayo ditong dy na 19.2. So, meron tayong dx na 34.67. Ito yung 4 meters na distance, and then ito yung HC. So, ngayon guys, may value na tayo ng
TDY na, yung dy natin, tsaka dx, ang gagawin na lang natin ngayon para makuha ang CD ay Pythagorean ulit. Yung 19.2 squared plus 34.67 squared is equal to 40.431 kilonewton. Yung 431 na yan, ayan yung maximum force natin. Maximum tension rather. Okay. Proceed tayo sa centroids. May problem tayo dito. Ganyan yung illustrate sa kanya. So, ito is 50 mm. Ito is 100 mm. Ito is 150. At di makita. So, ito is 150 mm and then ito is 50 mm. So, ngayon, ang A1 natin is equal to 50 times 50 is equal to 2,500 square millimeter. Square millimeter yan ha guys. So, ang A2 natin is equal to 150 times 50 is equal to 7,500 square millimeter. Ngayon, ang X1 natin is equal to 25 mm. Ang X2 natin, X sub 2 is equal to 75 mm. Ang Y sub 1 natin is equal to 75 mm. And ang Y sub 2 natin is equal to 25 mm. So, ngayon proceed tayo sa solving. YZ is equal to, ang formula natin dito is A sub 1 multiply to Y sub 1 plus A sub 2 multiply sa Y sub 2 over A sub 1 plus A sub 2. So, meron tayong 25 times 75. Yung 25 natin, ito yun, diba? Yung A1. Tapos yung 75 natin, dito siya, sa Y sub 1. I hope you understand, guys. So, next is 75 times 25. And then, yung A1 natin is 25 plus 75. Ang sagot natin dito is 37.5 mm. Ayan ang Y sub C natin. So, ngayon, proceed tayo sa X sub C. Ang formula niya din ganon. Ganito lang din. Kaso, A sub 1, X sub 1 plus A sub 2 multiply sa X sub 2 over A sub 1 plus A sub 2. Ang pinagkaiba lang, kaya naging X sub 2 yan, tsaka X sub 1 dahil sa horizontal lang kinukuha natin. So, dito is 25 times 25. Dito na galing 25 plus 7,500 times 75. 25 plus 75 is equal to 62.5 mm. That's it, guys. Last but not the least, moment of inertia. So, ito ang example natin sa moment of inertia. 8. We have here a circle. And then sa loob ng circle, may circle. So, y-axis and x-axis. Meron tayo dito radius, which is 3, and then meron din tayo dito radius na 2. So, ngayon, ang sabi dito, determine the moment of inertia and radius of gyration with respect to a polar centroidal axis of the cross-section of a hollow tube whose outside diameter is 6 inches and inside diameter is 4 inches. So, polar moment muna tayo. Polar. Ang formula natin dito ay 1/2 pi r raised to 4 minus r radius raised to 4. So, 1/2 pi, ang given natin kanina dito is 4 minus 2 squared. Ngayon, ang lalabas na sagot dyan, guys, is 102
0.10 inches raised to 4. So, ang next natin ay area. Dito na natin lagay ang area. Ang area, alam naman natin ang formula dyan is pi multiplied to r squared minus r squared. So, pi, ang r natin kanina na ginamit is 3 squared minus 2 squared. Ganun lang din ang process, guys. So, ang area natin is equal to 5 pi square inches. Ngayon, proceed naman tayo sa radius of gyration. Kz is equal to square root of yung answer natin dito tsaka dito. So, yung 32.5 pi over 5 pi, kaya 32.5 pi guys kasi kinonvert natin ito into punta. So, kz natin is equal, ang radius of gyration natin is equal to 0.707 inches. I hope you guys understand what I said. Thank you.